Ayun, si General Torre may nakaamba ng magpa-file ng kaso sa isa sa mga abogado nitong dating Pangulong Duterte na sabi ni Panelo na kasi inambos interview to si Panelo na kumusta yung si General Torre kung magpa-file ba ng kaso nung tungkol nga nun sa paghuli kay dating Pangulong Duterte. So mayroon ng plano, sabi ni Panelo. So good news to. Para sa akin, mas maganda rin talaga tong may mag-file na ng kaso dahil hindi lang naman si dating Pangulong Duterte ang kanyang nagiging biktima nitong si General Torre. Kaya mas maganda talaga na mayroon ng kaso, maisampa nito kasi matanggal din to yung kahambog niya dahil nangyari ito kay dating Pangulong Duterte. Nakita naman natin doon kung ano talagang ginagawa niya. Mayroon siyang sinasabi noon na kalad ka rin, hihilahin ko yan. At ang patungkol daw doon ay si Executive Mijal Dia. Ito yung interview ni Sal Panelo dito sa may ANC na mga media. Torre ba plano yung sampahan din ng kaso? Ito, General Torre, may mga cases pa kayo na... Ang alam ko, yung mga abogado kasi ang dami nag-volunteer sa kanila. I think they will file cases against them. Anong case kasi? Ay kung ano, yung illegal arrest, illegal detention, kung ano. Sir, personal assessment, do you still see the President returning to the country? Oh, definitely. Oo. Kailan, sir? Ay, yan ang hindi na, nobody can say. Kasi kung ang Korte Suprema mag-decide in his favor, madadali yun. Kasi obligay mo gobyerno, gawa ka ng paraan. Kahit anong paraan, basta balik mo sa amin. Kung mag-file naman si Kaufman doon ng interim release, malakas ang kaso, pwede ibalik agad. Depende. Sir, tingin mo ba, merong nag-try doon sa mga mananapin kay former President? Actually, di ko alam ano yung traitor. Sabihin mo na, oh, may darating na warrant. Traitor ba yun? Hindi traitor yun. Kaibigan mo nagsabi kay Presidente. Alam mo, traitor doon. Yes, sir. Yung nagsasabi... At kaibigan niya or malapit sa kanya or nasa side niya pero nagsasabi rin sa kabila. ng mga information. Sus Maria Josep naman, everybody knows he was in Hong Kong. Everybody knows where he was billeted. Hindi na kailangan, alam na naman. Ano lang yun, intriga lang yun. Bakit po nag-iintriga? Yeah. Kung anti-Duterte ka, di mag-iintriga nga. Pero sir, nung nasa Hong Kong siya, sinabi na raw may warrant na siya nag-aantay dito eh. Pero nagpilit pa rin siya na umuwi. Supposedly gabi pa yan. Kaya ka nga bilib sa tao yun, kahit na hindi siya sumusuko. Talagang gusto niya harapin. Talagang gusto niya. Di ba sinabi niya, I will face them frontally and legally. Malinaw na talagang mayroong ng plano ng itong mga abogado ni dating Pangulong Duterte. At isa pa, gusto ko rin talaga may magsampa ng kaso dahil hindi naman dito na nangyari kay dating Pangulong Duterte. At ito yung KOGC, siya rin naman kasi ang naglusob din ng mga tauhan niya. So dapat talaga managot din to siya sa kanyang mga pinagagawa dahil ito kasi ngayon ito si General Torre, mukhang siya na yung taga-strike nitong administrasyon ni Marcos. Kaya siya yung, kung saan yung mga mabibigat na laban, mabibigat na mga ganyang, may mga hulihin na mabibigat, siya yan ang pupunta doon. Kasi, ito si General Torre, may ambisyon kasi itong magiging PNP chief. Wala nang iba nito eh. Wala nang iba nitong gusto niyang magiging ambisyon nito. Mag-PNP chief to siya. Kasi ito si Romel Barbel ay pagkatapos nitong eleksyon ay magre-retiro na to. Kaya ito yung mangyayari sa kanya ay itong presidente ngayon, si Bongbong Marcos, may nakikita na natin na anong ginagawa nitong si General Torre na siya yung doon sa KOGC at itong kay Pangulong Duterte nga. Ito na naman yung yung mga accomplishment nga na ginagawa nila. So, para sa akin, ang mga klaseng general nito na parang hindi na rin talaga sila sumusunod din sa batas na dapat sila ang tagapasunod ng batas, kaya lang sila rin hindi natin nakikita doon sa time na yon
kay OGC at saka itong kay dating Pangulong Duterte na hindi talaga nila sinunod ang mga batas nun. Sa kay OGC na nga lang, nagbutas sila sa loob, tapos pag interviewin, ayaw niya magpa-interview. Na wala naman daw silang ginawa doon sa loob ng KOJC. Dahil hinalugog nila yon dahil hinahanap nila si Pastor Kibuloy. At may mga picture na nakikita natin na naghukay ang mga PNP doon sa loob ng KOJC. At may nahuli na si Kibuloy, may nagpasok na ng mga para mga graba, simento daw para itapal nila doon sa sa kanilang butas. Kaya ito na naman nangyari kay dating Pangulong Duterte, siya na naman ang inutusan na huhulihin si dating Pangulong Duterte. At ito yung abogado na doon, itong si dating Executive Secretary itong si Mijal Dia at itong si Dilgra. Ito yung nandoon time na yon. So dapat lang talaga na itong mga abogado na to mag-file na sila ng kaso kasi pag walang kaso to, patuloy to siyang mamamayagpag sa kanyang mga iniisip na tama ang ginagawa niya. Kasi may interview sa nito na tama daw yung ginawa niya noong paghuli kay Pangulong Duterte. Yan, nakikita naman natin kung ano yung klaseng paghuli nila at nung time na yon na minamadali talaga nilang ilipad si Pangulong Duterte papuntang Netherlands. So, nakakatuwa na yung sinabi ni Sal Panilo na magkaroon na mayroon nang nagbabalak na mag-file ng kaso. So, good news to para sa atin na para man lang makita natin na mayroon ba talagang batas ang Pilipinas. Kasi nakikita natin na si Pangulong Duterte, ano ba yun nangyari? Tapos, mali-mali daw yung pagkahuli nila. Alam naman natin na pagka nasa Senate hearing sila nung time na yon, tama daw lahat ang kanila, nasa tamang proseso. Pagka pro Duterte ka, makikita naman talaga natin na wala talaga sa proseso yon. Pero pag antay ka, ang dami nilang doon din na tama daw talaga lahat yun. Alam naman natin ngayon, kahit mali, tama para sa kanila. Ganun naman talaga ang administrasyon natin ngayon. Lahat mali, pero para sa kanila, tama. Si Boyeng Rimulya, yung mga nagiging nun, tama pa din. Tapos ito yung DOJ ngayon, ang dami pa nilang kaso na unsolved dyan. Yung mga sabungero nga, hindi pa nga ito nila natapos-tapos. At ito ngayon, nangyari kay dating Pangulong Duterte na mayroong final itong mga anak ni dating Pangulong Duterte na sila ni Kitty Pulong at si ni Basti na habeas corpus at hindi na nga ito sinagot nitong sa Solicitor General at ang sumalo naman nito ay itong si Boyeng Rimulya, itong sa DOJ. At ang nila to ay parang hindi sila magsasalita. May interview to si Boyeng Rimulya, may nakikita may pakapikon pa sa nun Hindi pa raw moot yung mga petition na inihain nila kasi nga andoon pa I rin cannot daw comment on that. I cannot comment on that. It's pending before the Supreme Court. Basta sir, sasagutin ninyo. Sasagutin namin. We'll just answer it. We'll file a pleading. But sir, possible ba yun? Kasi sinasabi nila na although walang jurisdiction sa ICC, the Supreme Court can command Philippine government officials to order the return of Duterte. No comment. Dapat itong kaso na to, na dapat talaga ang mga hindi sumunod sa batas, may magkaroon talaga ng kaso. Para fair naman. Si Pangulong Duterte nga walang kaso dito sa Pilipinas. Walang kaso sa kung saang korte sa Pilipinas. Pero anong nangyari? Pinadala dito sa ICC. Yung ICC, wala nga siyang kaso na mayroon na siyang talaga na makikita natin na nagkaroon siya ng kaso sa ICC. Bigla na lang yun. At binabadali itong presidente natin ngayon na sobrang adik, wala na talaga. Tuyo na ang utak. So di natin ipagkaila na talaga yung mga kasamahan niya, mga tuyo din ang utak. Kasi kung ano ang pinuno, yun ang leader, yun talaga ang susunod sa kanila. Kasi sumusunod sa leader na yun. Kasi itong mga ito nila ni General Torre, kahit na nga maling-mali na. Nakikita naman natin sa video din, sa Davao, pinapaalis yung mga tao doon, nagmanyanita nung time na yun na kahapon
sa birthday ni Pangulong Duterte, pinapaalis. Wala, parang di naman talaga rumispito. Madaling araw yun eh. Wala na talaga basta pag mga Duterte, gusto talaga nila, lahat yan, hahatakin na talaga nila kung saan nila gusto. Kung saan nila gusto, patahimikin na yan. Kung sino yung mga pro-Duterte, gusto talaga nila lahat yan, i-block out na lahat yan nagsasalita patungkol sa dating Pangulo. Yan ang problema ngayon sa ating administrasyon. Para nang nagiging marsyalo na talaga. Dahil kahit nga yung mga vlogger na anti-Duterte, pro-Duterte, gusto rin nila patahimikin. At tinatarget nila ngayon ang mga pro-Duterte ng mga vlogger, na ilan mga vlogger na yan, mga 20 katao daw yan, na yan ang gusto nilang hulihin sa NBI. At ang nakafocus sila ngayon sa Amerika. Alam natin kung sino yung tinatarget nila sa Amerika na mga na may vlogger doon. So di ko na pangalanan kasi alam ko kung yan talaga ang hindi nila talaga pwedeng matulugan yung vlogger na yan. Kasi yan ang nagsisiwalat ng mga kabulastugan nitong gobyerno na tong Marcos. Kaya ito yung bantayan natin, itong kaso ni Torre, kung matutuloy talaga to, di mas maganda para at least man lang makikita natin na may batas ba talaga ang Pilipinas o ito lihim-lihim naman. Wag naman sanang, sabagay si Panilo na nagsabi, na naghanda na yung abogado ng ni dating Pangulong Duterte na sampahan ng kaso itong si General Torre. Para matanggal naman itong pakayabang nitong tao na to. Ay palibhasa, nasa poder siya ngayon, general siya, nasa posisyon pa siya, paano kung to siya, magre-retiro na. Hindi, doon na naman siya sugurin ng panibagong kaso. Kung anong ba ang kaso isampa laban sa kanya. Kasi umabuso naman talaga. Oo, trabaho ninyo yan na kayo ng batas. Pero wag naman yung maglabis-labis yung mga ginagawa nyo. Dating Pangulo, ganun binastos nyo. Dating Executive Secretary, binastos nyo. Abogado yan. At kayo naman, marunong naman kayong rumispito sa mga tao, marunong kayong rumispito sa mga matatanda. Ito nakita natin kay Torre nito, wala na siyang respeto kahit sino. Matanda na, sabihin natin, matanda si Pangulong Duterte, dating presidente, hindi niya yun respeto. Lahat yun para sa kanya, wala na akong pakialam dyan. Basta ang importante, hihilahin daw talaga niya yun. Kaya bastos siya, sana itong magiging kaso niya, doon tayo makaganti kung makulong to o anong klaseng kahinatan sa kaso niya.